Romualdez, resign! Resign! Resign, resign, resign! Romualdez resign. Mukhang malapit na to si Tamba. Nakaraan, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang palitan nyo? Naku, gusto ni Senator Amy Marcos na palitan si Tamba. Eto naman, si Rowena Guanzon ay nagsimula ng magsisigaw dyan. Romualdez resign. At asahan po natin, mga supporters niyan ay mag-hashtag Romualdez resign din yan. Pero, ito namang si Mayor Baste Duterte, binuking naman ang plano ni Tamba. Paano mag-resign pala to? Ito pala ang gustong mangyari ni Tamba. I think he's aiming for the presidency in the next elections. So that's why he wants to eliminate, the opponent, before even the elections happen. Which he has been doing. Nakita po na nato pag 2025 elections, Mayor. midterm, yes. Yun sa man niya iyang mga opponent, di ba, gipag-disqualify? Yeah. So, maupod na iyang buhat. Pila naman naka-election wala ni Dagan nga way kontra. Paano mag-resign yan? Alam naman po natin, tumakbong congressman, disqualify yung kalaban, ilang beses na. House Speaker, walang kalaban, panalo pa rin siya. Naku, sa 2028, malamang panalo pa rin yan kung walang kalaban. Kung mapa-impeach nila si VP Sara Duterte. Yan ang diskarte ni Tambi. Alam na ng karamihan yan para maging presidente. Naku, paano palang maging pangulo itong si Tambi? Pero, ganito lang yan. May totoo bang taga-suporta yung isang kandidato na nanalo ng paulit-ulit nang walang naging katapat? No? Walang nakaraan, di ba? Pare-pareho na sila. Si Torre, walang naging katapat, panalo. Makikita nyo po kung gaano katibay itong si Vice President Sara Duterte. Hindi po siya natitibag. Kung ano-ano yung ginagawang pinagtulungan na nga. Di ba? Yung Duterte pinagtulungan na, ginipit na, pero mas mataas pa rin ang trust rating niya. Marami pa rin nakasuporta sa kanya. Mapapansin nyo po ngayon mukhang unti-unti nang bumabaliktad ang mga pangyayari. Sana nakatutok yung mga investigasyon ngayon. Doon sa budget, doon sa flood control, hindi niya maayos yung pamumuno niya dyan bilang speaker pagdating sa budget. Tapos nagkabukingan na. May nag-umpisang nagsasalita na. May mga bumaliktad na. At unti-unti na yan. Kasi nakikita naman nila na, ikaw ba naman, susuportahan mo pa rin si Tamba kung hindi naman nakakahatak ng suporta. Pagdating sa eleksyon, ikaw din, matatalo dahil sa kanya, wag na. Ito po ang komento ng mga netizens. Sabi ni Leticia Torino, resign Martin Romualdez. Nako, dumadami na po nananawagan niya na. Sabi ni Jesse Espinola, resign Romualdez. Nako. Ito sabi ni Jun Alida, hindi yan mag-resign. Si Tamba, pinangarap talaga niya na maging speaker tapos nakuha na niya pangarap mag-resign. Oo, para sa akin malabo yan. Di ba? Malabong mag-resign yan. Believe na ako kay Tamba pag mag-resign yan. Believe na ako sa kanya. Baka iboboto ko pa siya sa 2028. Oo, siya yung iboboto ko kung walang kalaban. Paano pag naging katapat niya si BP Sara? Kay BP Sara pa rin tayo, ha? Sabi ni Dave, di yan mag-resign si Tamba. Tatakbo pa yan sa 2028. Alam na ng marami kung anong plano mo, Tamba. Kaya may mga ganyang galawan ka. Yun nga lang, magtatagumpay ka kaya. Paulit-ulit na nananalo ka sa isang labanan na wala namang katapat. Pero nangarap ka sa pinakamataas na posisyon, imposibleng wala kang magiging katapat. Di ba? Marami dyan. Kung hindi man si BP Sara, may ibang Duterte dyan. Kung wala mang Duterte, nako, marami pang iba dyan na talagang mapagkatiwalaan. Malamang, pag sinabi nating mapagkatiwalaan, hindi ka kasama dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.